May mga gabi na binabago ang lahat. Ang gabing iyon, para sa akin, ay nagsimula sa isang sigaw, isang malakas na kalabog, at ang biglaang tanong sa aking sarili kung dapat ba akong magpasalamat sa kotseng bumangga sa akin, o isumpa habang buhay ang taong nagmamaneho nito. Normal lang naman ang lahat ilang minuto bago ang insidente. Kagagaling lang namin ni Junior, ang bunso kong kapatid, sa sari-sari store ni Aling Nena sa kanto. Hawak ko ang isang supot ng pandesal na pinainit pa at isang maliit na bote ng gamot para sa ubo ni nanay. Si Junior naman, abala sa pagkain ng chocnut na binili niya mula sa sukli. Ate, sabi niya, puno pa ang bibig. Sana fiesta na ulit no? Para may perya. Gusto ko ulit sumakay sa Ferris wheel. Napangiti ako. Malayo pa ang fiesta, bunso. Mag-ipon ka muna. At ubusin mo muna yung kinakain mo bago ka magsalita. Nasa tapat na kami ng terminal ang tricycle sa Giv. Dalit Norte, isang pamilyar na tanawin sa aming araw-araw na buhay. Ang ingay ng mga makinang two-stroke, ang amoy ng usok na humahalo sa alikabok ng kalsada, at ang tawanan ng mga driver na naghihintay ng pasahero. Payapa. Ordinaryo. Inakay ko si Junior para tumawid. Dahan-dahan lang, paalala ko, kahit nakabisado na namin ang bawat lubak at bawat ugali ng mga sasakyang dumadaan dito. Lumingon ako sa kaliwa, malinis. Lumingon ako sa kanan, may paparating na ilaw pero sa tingin ko'y malayo pa. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Pero nagkamali ako. Ang ilaw na akala ko'y malayo ay biglang naging isang nakakasilaw na liwanag. Kasabay nito ang isang matinis na pagpreno ng gulong sa semento, isang tunog na parang pinupunit ang katahimikan ng gabi. Wala na akong oras para mag-isip. Ang tanging nagawa ko ay itulak si Junior ng malakas palayo sa akin, papunta sa gilid ng kalsada. Junior! Kasunod ng sigaw ko ang isang malakas na impact sa aking kanang binti. Tumilapon ang supot ng pandesal. Nagpagulong-gulong ang bote ng gamot. Ang huli kong nakita bago ako bumagsak ay ang nag-aalalang mukha ni Junior at ang madilim na langit. Pagkatapos, ang magaspang at mainit na aspalto sa aking pisngi. 8. Ate Brianna, dinig kong sigaw ni Junior, nanginginig ang boses. May mga aninong nagsilapitan. Mga boses na nagtatanong. Okay ka lang, miss? Ano nang nangyari? Tawagin niyo si Cap. Masakit ang buo kong katawan, pero ang binti ko ang may pinakamatinding kirot. Sinubukan kong bumangon, pero parang may libo-libong karayom na tumusok dito. Napahiga akong muli na paungol sa sakit. Kasabay ng pagdami ng mga usisero, bumukas ang pinto ng sasakyang nakabangga sa akin. Isang itim, makintab na sedan na halatang hindi nababagay sa simpleng barangay namin. Lumabas mula rito ang isang lalaking nasa mga 50 anyos, maayos ang pananamit, naka-polo shirt na plansado at slacks. Hindi siya mukhang nataranta, hindi tulad ng karaniwang driver na makakabangga. Kalmado ang kanyang mukha, pero may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Diyos ko, ate, humahagulgol na si Junior sa tabi ko, hawak ang braso ko. Tumawag kayo ng tulong. Lumapit ang lalaki. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay si Junior. Inaasahan kong magagalit siya, o magsisinungaling o tatakas. Pero iba ang ginawa niya. Tumingin siya sa mga taong nakapalibot at nagsalita sa isang boses na puno ng otoridad, pero hindi mayabang. Ako ang bahala. Huwag kayong mag-alala. Dadalhin ko siya sa ospital. Sinubukan kong magsalita, pero galit ang namumutawi sa akin. Anong bahala? Tingnan mo ang ginawa mo. Muntik mo nang mapatay ang kapatid ko, sigaw ko, kahit na nanginginig ang boses ko sa sakit at takot. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Walang bahid ng pagkainis sa kanyang mukha. Sa halip, may kakaibang pagtitig doon, na para bang sinusuri niya hindi lang ang sugat ko, kundi ang buong pagkatao ko. Huminahon ka, miss, sabi niya sa paraang hindi nag-uutos, kundi nagpapaliwanag. May paraan para maayos to. May paraan para maayos to. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip ko. Ganoon na lang ba iyon kadali para sa kanya? Isang pagkakamali na kayang ayusin ng pera. Lalong kumulo ang dugo ko. Para sa mga mayayamang tulad niya, lahat ng bagay ay may katapat na presyo. Bago pa ako makasagot, binuhat na ako ng 2 tanod na rumesponde at maingat na isinakay sa likod ng kanyang kotse.
Isinama niya si Junior sa front seat. Ang amoy ng leather at bagong air freshener sa loob ng sasakyan ay isang malaking sampal sa akin, isang paalala kung gaano kalaki ang agwat ng mundo namin sa mundo niya. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan, tahimik lang akong umiiyak sa likod, hindi lang dahil sa sakit ng binti ko, kundi dahil sa galit at sa pakiramdam na wala akong kalaban-laban. Sa emergency room ng pinakamalapit na pribadong ospital, naging malinaw sa akin kung gaano kalakas ang impluensya ng lalaking ito. Isang tawag lang niya at lahat ng nurse at doktor ay kumilos agad. Walang pila, walang mahabang paghihintay. Ako, nasanay sa pagtitiis sa public hospital para sa lagnat ni nanay, ay biglang nasa isang kwartong malamig at malinis habang sinusuri ng doktor ang binti ko. Minor fracture lang sa bandang bukong-bukong, miss, sabi ng doktor matapos tingnan ang x-ray. Walang nabaling buto pero mailamat. You need to rest it for at least 2 weeks. Huwag mo masyadong ibibigay ang bigat mo dyan. Salamat sa Diyos at hindi malala. Pero ang kasunod na pumasok sa isip ko ay ang gastos. Ang x-ray, ang gamot, ang bayad sa doktor. Sino ang magbabayad nito? Pumasok sa kwarto ang lalaki. Inabutan niya ng isang basong tubig si Junior na nakaupo sa isang sulok, namumugto pa rin ang mga mata. Pagkatapos, bumaling siya sa akin. Ako si Eric Almazan, pagpapakilala niya. At humihingi ako ng tawad sa nangyari. It was my fault. Masyado akong abala sa pag-iisip kaya hindi ko kayo napansin kaagad. Hindi ako umimik. Hinayaan ko lang siyang magsalita habang pinapakiramdaman ko ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Nabayaran ko na ang lahat ng gastusin dito sa ospital, patuloy niya. Pati na rin ang mga gamot na irereseta sa'yo. Ihahatid ko kayo pa uwi mamaya. Galit pa rin ako, pero ang bigat sa dibdib ko ay bahagyang gumaan. Isang malaking problema ang nawala. Pero hindi pa rin sapat. 2 linggo akong hindi makakapagtrabaho, sabi ko, matigas ang tono. Nag-iisang breadwinner ako ng pamilya ko. Paano kami kakain? Ito na. Ito na ang hinihintay ko. Ang parte kung saan mag-aalok siya ng pera para manahimik ako, para hindi ko na siya idemanda. Handa na akong makipagtalo. Handa na akong sabihin na hindi nabibili ng pera ang takot na idinulot niya sa amin. Pero muli, ginulat niya ako. Hindi siya kumuha ng wallet. Hindi siya nagsulat ng tseke. Sa halip, umupo siya sa silyang katabi ng kama ko at tinitigan akong muli na para bang may malalim siyang iniisip. Alam ko, mahinahon niyang sabi. Kaya hindi lang danyos ang ibibigay ko sa'yo. Huminga siya ng malalim. Gusto kitang alukin ang trabaho. Napakunot ang noo ko. Trabaho? Anong klaseng trabaho? Gagawin mo akong tagaplansa ng mga polo mo, may bahid ng pang-iinsulto sa boses ko. Hindi siya natinag. Mas malaki ang sahod kaysa sa kinikita mo ngayon, sigurado ako. Kailangan ko ng isang tagapag-alaga. Para sa anak ko. Natigilan ako. Tagapag-alaga? Ako. Isang babaeng halos mamatay sa kapabayaan niya. Bakit ako, tanong ko, puno ng pagdududa. Maraming ahensya dyan na pwedeng pagkunan ng caregiver. Bakit isang estrangherong nabangga mo lang sa daan? Dahil kailangan ng anak ko ng isang taong totoo, sagot ni Emmy Almazan, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mukha na hindi ko inaasahan, pagod. Isang malalim na kapaguran. Kailangan niya ng isang taong hindi siya kaawaan, kundi isang taong kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang taong matatag. Tumingin siya sa binti kong nakakast. At base sa kung paano mo itinulak ang kapatid mo at hinarap ako kanina, kahit nasasaktan ka, sa tingin ko, ikaw ang taong iyon. Ang utak ko ay nagmistulang isang sirang calculator. Nag-uunahan ang mga numero. Ang upa sa bahay. Ang matrikula ni Junior. Ang maintenance na gamot ni nanay. Ang alok niya ay parang isang life raft na inihagis sa isang taong nalulunod. Pero ang pride ko, ang galit ko, ay parang isang malaking bato na humihila sa akin pababa. Magkano, iyon na lang ang lumabas sa bibig ko. Sinabi niya ang halaga. At sa isang iglap parang nabingi ako. Ang sahod na inaalok niya sa isang buwan ay katumbas ng 6 na buwang kita ko sa pagiging staff sa isang maliit na karinderya. Ang perang iyon ay hindi lang life raft, iyon ay isang mamahaling yacht na kayang dalhin ang pamilya ko sa mas magandang buhay.
Nawala lahat ng tapang ko. Ang galit ay napalitan ng isang desperadong kalkulasyon. Kaya ko bang lunukin ang pride ko para sa pamilya ko? Kaya ko bang magtrabaho para sa taong halos kumitil sa akin? Nakita ni M.E. Almazan ang pagbabago sa ekspresyon ko. Tumango siya, na para bang alam na niya ang magiging desisyon ko. Sumama ka sa akin. Ipapakilala kita sa kanya. Nandito rin siya sa ospital para sa kanyang regular na check-up. Tumayo siya at nagsimulang maglakad. Nag-alinlangan ako, pero sumunod din ako. Inaalalayan ni Junior, dahan-dahan ang bawat hakbang dahil sa cast sa aking paa. Ang bawat tapak ay masakit, pero mas masakit ang pagtatalo sa loob ng isip ko. Dinala niya kami sa isang pribadong silid sa kabilang wing ng ospital. Mas malaki, mas maganda. May sofa at sariling banyo. Pagbukas niya ng pinto, isang figura ang nakatalikod sa amin, nakaupo sa isang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Anak, tawag ni M.V. Almazan, may lambing sa kanyang boses. May ipapakilala ako sa'yo. Siya si Brianna. Siya na ang magiging bago mong kasama. Dahan-dahang umikot ang wheelchair. At sa sandaling iyon, ang sahig na kinatatayuan ko ay parang gumuho. Ang hangin ay biglang nawala sa aking mga baga. Ang sakit sa aking binti ay napalitan ng isang pamilyar na kirot sa aking dibdib, isang kirot na matagal ko nang ibinaon at kinalimutan. Ang lalaking nakaupo sa wheelchair, na may malamig at walang emosyong mga mata, na may mukhang mas payat at mas mapait kaysa sa huli kong pagkikita sa kanya, ay ang lalaking minsan kong minahal. Ang lalaking minsan ding dumurog sa puso ko noong high school. Si Irvin. Nakatitig siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang multo ng nakaraan, isang munting kislap ng pagkakilala, na agad natabunan ng isang alon ng galit at pagkasuklam. Sa sandaling iyon, alam ko na. Hindi lang pa ako ang nasira ngayong gabi. Pati ang puso kong akala ko'y matagal ng buo, ay muling nagkapira-piraso dahil sa parehong lalaki. Kung may mas masakit pa sa bali sa paa, iyon ay ang makitang muli ang taong bumasag sa puso mo, lalo na kung siya ang dahilan kung bakit kailangan mong magtrabaho para sa pamilya niya. Ang hangin sa loob ng malamig na silid ng ospital ay biglang naging mabigat, siksik sa mga alaala at nonood na galit na 10 taon kong sinubukang ibaon sa limot. Si Irvin. Ang pangalan niya ay parang laso na dahan-dahang gumapang pabalik sa sistema ko. Ang kanyang mukha, na dati laging mayabang na nakangiti, ngayon ay balot ng kapaitan. Ang mga mata niyang dati nang aakit, ngayon ay malamig na parang yelo, puno ng pagkasuklam habang nakatitig sa akin. Siya, tanong ni Irvin, ang boses niya ay magaspang at walang anumang bakas ng pagkagulat, puro pagkadismaya. Ibinaling niya ang tingin sa kanyang ama. Dad, are you serious? Sa lahat ng tao sa mundo, siya pa? Si M.V. Almazan, na kanina'y puno ng otoridad, ay biglang naging isang amang nagmamakaawa. Anak, let me explain. Pero pinutol siya ni Irvin, hindi inaalis ang masamang tingin sa akin. Tiningnan niya ako mula sa aking magulong buhok hanggang sa cast sa aking paa. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngising walang kagalakan, puro pang-aalipusta. Hindi ko kailangan ng yaya, mariin niyang sabi, at ang bawat salita ay parang sampal. Lalo na ikaw. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malakas. Lalo na ikaw. Para bang ako ang pinakamasamang pagpipilian. Para bang ang presensya ko ay isang insulto. Bumalik lahat. Ang sakit, ang kahihiyan. Isang pinto sa nakaraan ang biglang bumukas, at hinila ako nito pabalik sa isang hapong ayoko nang maalala. Brianna, mag-usap tayo. High school pa lang kami noon. Nasa likod kami ng Githe, sa ilalim ng malaking puno ng mangga kung saan madalas kaming magkita. Si Irvin, ang star player ng basketball team, ang paborito ng lahat. At ako, ang simpleng babaeng hindi makapaniwala na pinapansin niya. Bakit, Irvin? May problema ba? Tanong ko, ang puso ko'y puno ng kaba. Hawak ko pa ang 2 bote ng Gatorade, handa sanang ibigay sa kanya pagkatapos ng practice. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatingin siya sa malayo, sa mga kaklase naming nagtatawanan. Hindi na to pwede, sabi niya, malamig ang boses. Anong hindi pwede? Sa wakas, lumingon siya. Ang mga mata niyang dati puno ng pagtingin sa akin ay blanko. Tayo. Itigil na natin to. Bakit?
May nagawa ba akong mali? Nanginginig kong tanong. Ang mga bote ng Gatorade ay nanlalamig sa aking mga kamay. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala kang ginawang mali, Brianna. Sadyang hindi lang tayo bagay. Tiningnan niya ang suot kong maluwag na t-shirt at kupas na pantalon. Masyado kang simple. Masyado kang plain. Kailangan ko ng isang taong mas exciting. Mas nababagay sa akin. Plain. Simple. Hindi nababagay. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ko. Walang luha. Walang sigaw. Tumalikod lang ako at naglakad palayo, iniwan ang Gatorade sa ilalim ng puno. Kinabukasan, pumasok ako sa eskwela na may bagong gupit, maiksing-maiksi, parang sa lalaki. Nagsuot ako ng pinakamaluluwag na damit na nakita ko sa ukay-ukay. Iyon ang simula ng pagiging tomboy ko. Isang panangga. Isang pader na itinayo ko para walang sinumang lalaki ang makapagsabi sa akin ulit na ako'y plain. Brianna? Ang boses ni Emmy Almazan ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Napakurap ako at ang imahe ng aroganting high school boy ay napalitan ng isang lalaking wasak na nakaupo sa wheelchair. Ang sakit na nakaraan ay biglang nahaluan ng galit ng kasalukuyan. Pasensya na po, Emmy Almazan, sabi ko, pilit pinatatag ang aking boses. Pero nagbago na po ang isip ko. Hindi ko po matatanggap ang trabaho. Tumalikod ako, handa nang umalis, handa nang tiisin ang hirap kaysa manatili sa silid na ito kasama siya. Mas gugustuhin ko pang mamulot ng basura, kaysa alagaan ang lalaking nagturo sa akin kung paano kamuhian ang sarili ko. Please, pagmamakaawa ni Emmy Almazan, at sa pagkakataong ito, narinig ko ang desperasyon sa kanyang boses. Kailangan kanya. Kailangan ko ng tulong mo. Dad, stop it. Hindi ko siya kailangan, sigaw ni Irvin mula sa likod ko. Kaya kong alagaan ang sarili ko. At kung kailangan ko man ng tulong, ayokong manggaling sa kanya. Ang bawat salita niya ay nagpapakulo sa dugo ko. Humarap akong muli sa kanila, hindi na ako basta-basta urong. Humarap akong muli sa kanila, hindi para magmakaawa, kundi para lumaban. Tumingin ako diretso sa mga mata ni Irvin, ang parehong mga matang minsan kong sinubukang basahin pero laging mailap. Ngayon, wala na akong balak basahin pa. Ang gusto ko lang ay ipamukha sa kanya na hindi na ako ang dating Brianna na kaya niyang tapak-tapakan. Wala akong pakialam kung kailangan mo ako o hindi, sabi ko, ang bawat salita ay matigas at may diin. Ang sabi ng tatay mo, kailangan niya ng tulong. At ako, kailangan ko ng trabaho. Pera ang usapan dito, Irvin. Hindi pagkakaibigan. Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa mukha ni Irvin pagkagulat. Siguro, hindi niya inaasahan na sasagot ako. Siguro, inaasahan niyang iiyak ako at tatakbo palabas, tulad ng ginawa ko 10 taon na ang nakalipas. Pero nagkamali siya. Kinuyom ko ang aking mga kamao sa gilid. Ang sakit sa binti ko ay parang nawala, napalitan ng determinasyon. Para sa nanay ko, para sa kapatid ko, titiisin kita. Kaya kung ayaw mo sa presensya ko, problema mo na yan. Magtiis ka rin. Bumaling ako kay Emmy Almazan na nakatayo lang at pinapanood ang tensyon sa pagitan namin. Tinatanggap ko na po ang trabaho. Kailan po ako magsisimula? Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawala ni Emmy Almazan, kahit nahalata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Salamat, Ija. Maraming salamat. Pwede ka na bang magsimula bukas? Ihahatid na kita sa inyo ngayon para makapag-ayos ka ng gamit. Tumango ako, hindi na muling tumingin kay Irvin. Ramdam ko ang mga mata niyang nakatitig sa likod ko, isang titig na malamig at puno ng babala. Alam ko, sa sandaling iyon, na ang tinanggap ko ay hindi lang isang trabaho. Isa itong digmaan. Kinabukasan, dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit at gamit, muli akong tumuntong sa mansyon ng mga Almazan. Kung ang kotse nila ay malaking sampal na sa akin, ang bahay nila ay isang buong suntok sa nag-iisa sa gitna ng isang malawak at tahimik na karagatan. Ito ang magiging kwarto mo, Brianna, sabi ni Emmy Almazan, binuksan ang isang pinto malapit sa kusina. Isang simpleng silid, pero mas malaki pa sa kwarto namin ni nanay. May sarili itong kama, aparador at maliit na bintana. Ang kwarto ni Irvin ay nasa 2nd palapag.
May elevator sa gilid para mas madali siyang makababa. Tumango lang ako, nililibot ng tingin ang paligid. Ang lahat ay napakalinis, napakatahimik. Kabaliktaran ng bahay namin kung saan ang ingay ni Junior at ang tunog ng lumang electric fan ang laging musika. Ang mga tungkulin mo ay simple lang naman, paliwanag ni MV Almazan habang naglalakad kami pabalik sa sala. Ipaghanda mo siya ng pagkain 3 beses sa isang araw. Siguraduhin mong naiinom niya ang mga gamot niya sa tamang oras. At samahan mo lang siya. Ayaw niyang mag-isa, pero ayaw rin niyang aminin. May lungkot sa boses ng matanda. Isang lungkot na tipikal sa isang magulang na nasasaktan para sa kanyang anak. Kailangan kong pumasok sa opisina. Dati, may private nurse siya, pero lahat sila, pinaalis niya. Sana lang sana sa'yo, maging iba. Pinatong niya ang kamay sa balikat ko. Pagpasensyahan mo na ang ugali niya, Ija. Hindi siya dating ganyan. Gusto kong sumagot. Alam ko po. Kilala ko kung sino siya dati. Isang mayabang na lalaking nanakit sa akin. Ngayon, isa siyang malungkot na lalaking nananakit pa rin. Pero pinili kong manahimik. Nang makaalis si MV Almazan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Tumingala ako sa hagdanan na papunta sa 2nd palapag. Nandoon siya. Nag-iisip kung paano ako pahihirapan. Nagpunta ako sa kusina para magsimula. Ang unang atas sa aking isip, tanghalian. Binuksan ko ang isang state-of-the-art na refrigerator na puno ng mga pagkaing hindi ko alam kung paano lutuin. Mga imported na keso, mga gulay na hindi ko pa nakikita, mga karne na nakabalot sa plastic na may mga etiketang banyaga. Napabuntong hininga ako. Sa gitna ng lahat ng ito, nakakita ako ng isang bagay na pamilyar, manok at sayote. Tinola. Ang paboritong pagkain ni nanay. Isang pagkain na nagpapaalala sa akin ng tahanan. Iyon na lang ang lulutuin ko. Kahit sa ganitong paraan man lang, makaramdam ako ng konting normalidad. Habang naghihiwa ako ng luya at sibuyas sa malawak na granite countertop, hindi ko maiwasang isipin ang pagkakaiba ng buhay namin. Ang kusina nila, mas malaki pa sa buong sala namin. Ang mga gamit nila, pangmayaman talaga. At ako, heto, isang hamak na tagapagluto, isang bayarang tagapag-alaga para sa lalaking minsang nang maliit sa pagkatao ko. Nang maluto ang tinola, ang amoy nito ay pumuno sa malamig na kusina, nagbibigay ng kaunting init. Inihanda ko ito sa isang tray, isang mangkok ng mainit na sabaw, isang platito ng kanin, at isang baso ng tubig. Dinala ko ito pataas, gamit ang elevator na itinuro ni MV Almazan. Bawat pag-angat ng elevator ay parang pagtaas ng kaba sa dibdib ko. Kumatok ako sa pinto ng kanyang kwarto. Walang sagot. Kumatok ako ulit. Isang sigaw mula sa loob. Binuksan ko ang pinto ng marahan. Brianna po. Dala ko na ang tanghalian mo. Ang kwarto ni Irvin ay madilim. Nakasara ang makakapal na kortina, tanging isang maliit na lampshade sa gilid ang nagbibigay liwanag. Magulo ang paligid. May mga damit na nakakalat sa sahig, mga libro na nakatumba sa estante. At sa gitna ng lahat, nakaupo siya sa kanyang wheelchair, nakaharap sa isang malaking TV na nakamute. Hindi niya ako tiningnan. Ilapag mo lang dyan at umalis ka na. Lumapit ako at maingat na inilapag ang tray sa isang maliit na mesa sa tabi niya. Ang amoy ng tinola ay tila hindi nababagay sa malamig na hangin ng kanyang silid. Kumain ka na habang mainit pa, sabi ko, sinusubukang maging propesyonal. Doon siya lumingon. Tiningnan niya ang tray, pagkatapos ay ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pang-iinis. Ano to? Tinola, sagot ko. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Tinola? Seriously? Pagkain ng mahirap yan. Sa tingin mo kakainin ko yan? Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Iyan lang ang pamilyar sa akin sa kusina niyo. Kung ayaw mo, pwede naman akong magluto ng iba. Wag na, putol niya sa akin. Wala akong ganang kumain. Pero kailangan mong uminom ng gamot pagkatapos, git ko. Sabi ng tatay mo. Wala akong pakialam sa sinabi ni Dad, tumaas ang boses niya. At lalong wala akong pakialam sa sasabihin mo. Sino ka ba? Isa ka lang bayarang katulong na pinulot sa kalsada. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok.
Trabaho ko to, Irvin. At parte ng trabaho ko na siguraduhin kumakain ka. Trabaho. Muli siyang tumawa, isang tunog na masakit sa tainga. Gusto mong malaman kung ano talaga ang trabaho mo? Ang trabaho mo ay manahimik sa isang sulok at huwag magpakita sa akin. Entiendes? Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang mga salitang gusto kong isagot. Hindi. Hindi ako papatalo. Kumain ka na, pag-ulit ko, mas mahinahon pero mas mariin. Tinitigan niya ako, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Pagkatapos, ang tingin niya ay bumalik sa tray ng pagkain. Akala ko, susuko na siya. Akala ko, kakain na siya kahit napipilitan. Pero sa isang mabilis at marahas na kilos, hinawi niya ang mesa. Tumalsik ang tray. Ang mangkok ay lumipad at bumagsak sa sahig, nabasag at kumalat ang laman. Ang kanin ay sumabog. Ang baso ay nagpagulong-gulong bago ito tuluyang mabasag malapit sa aking mga paa. Ang mainit na sabaw ng tinola ay dumaloy sa mamahaling carpet, kasama ang mga piraso ng manok at sayote. Ang tunog ng nabasag na pinggan ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan na sumunod. Nakatayo lang ako roon, tulala, nakatingin sa gulo sa sahig. Ang amoy ng tinola, ang amoy ng tahanan, ngayon ay amoy ng kabiguan at kahihiyan. Itinaas ko ang aking paningin at sinalubong ang mga mata ni Irvin. Puno iyon ng tagumpay, isang masamang kagalakan sa pagpapahirap sa akin. Sinabi ko nang ayoko sa'yo dito, sabi niya, ang boses niya ay mababa at puno ng pagbabanta. Umalis ka na. Bago pa may mas masamang mangyari sa'yo. Isang matagumpay na katahimikan. Iyon ang naramdaman ko habang pinapanood kong kumalat ang sabaw ng tinola sa sahig. Ang tunog ng nabasag na pinggan ay musika sa aking tainga, isang deklarasyon ng aking kapangyarihan sa loob ng kwartong ito, sa loob ng impyernong ito. Inaasahan kong iiyak siya. O sisigaw. O magsusumbong kay Dad. Iyon ang ginawa ng lahat ng naunang nurse. Ngunit si Brianna, hindi. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa gulo na gawa ko. Walang luha. Walang takot. Tanging isang blankong ekspresyon na hindi ko mabasa. Pagkatapos, dahan-dahan siyang yumuko. Walang imik, sinimulan niyang pulutin ang malalaking piraso ng basag na mangkok. Ang bawat kilos niya ay kalmado, na para bang sanay na siyang maglinis ng kalat ng iba. At ang kalmadong iyon, mas lalo akong ininis. Ano nang ginagawa mo? Tanong ko, ang iritasyon ay bumabalik sa boses ko. Iwanan mo na iyan. May tagalinis kami. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa pagpulot, inilalagay ang mga bubog sa ibabaw ng tray. Nang damputin niya ang isang partikular na matalas na piraso, hindi sinasadyang nahiwa nito ang kanyang palad. Aray, mahina niyang sabi, halos pabulong. Isang munting butil ng dugo ang lumitaw sa kanyang balat, at kasunod nito, dumaloy ito pababa. Sa isang iglap, isang kakaibang damdamin ang kumurot sa akin. Inis? Hindi. Pag-aalala? Impossible. Pero hindi ko mayalis ang tingin ko sa dugong iyon, isang patunay ng sakit na, sa hindi direktang paraan, ay ako ang may kagagawan. Tanga, bulong ko, pero hindi ko alam kung para sa kanya ba o para sa sarili ko. Sabi ng iwanan mo na iyan. Tumayo siya, hawak ang kanyang sugatang kamay. Sa wakas, tumingin siya sa akin. At sa kanyang mga mata walang galit. Walang panunumbat. Nakita ko lang doon ang isang matatag na pagtanggap sa sitwasyon. Parte to ng trabaho ko, sabi niya. Ang alagaan ka. At kasama doon ang paglilinis ng mga kalat mo. Ang mga salita niya ay tumagos. Mga kalat mo. Hindi lang ang nabasag na pinggan ang tinutukoy niya. Alam ko. Pumunta siya sa banyo ng kwarto ko para hugasan ang kanyang sugat. Naiwan akong mag-isa kasama ang amoy ng tinola at ang pakiramdam ng pagkatalo, kahit na ako ang nanalo sa aming paligsahan ng pasensya. Hindi ko alam bakit, pero sinundan ko siya. Iginulong ko ang aking wheelchair hanggang sa pintuan ng banyo. Nakita ko siyang nakayuko sa lababo, pinapatakan ng tubig ang kanyang hiwa. May first aid kit dyan sa kabinet, sabi ko, ang boses ko'y mas mahina na kaysa kanina. Hindi ko alam bakit ko sinabi iyon. Dapat ay hinayaan ko siya. Dapat ay bumalik na ako sa panonood ng Z. Lumingon siya, bahagyang nagulat na nandoon ako. Binuksan niya ang kabinet, kumuha ng bulak at betadine.
Habang ginagamot niya ang sarili, napansin kong nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot. Dahil sa pagpipigil. Nang matapos siya, hindi siya umalis. Sa halip, kumuha siya ng basahan at timba at bumalik sa gulo sa sahig. Lumuhod siya at sinimulang punasan ang mansa sa carpet. Ang bawat kilos niya ay maingat, deliberate. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan namin, tanging ang tunog lang ng basahan sa sahig ang maririnig. Pinanood ko siya. Pinanood ko kung paano niya tiisin ang lahat, ang cast sa kanyang paa, ang sugat sa kanyang kamay, ang masamang ugali ko. Sino ba tong babaeng to? Ang Brianna na kilala ko noon ay isang tahimik na babaeng laging nakayuko. Ang isang to, nakatayo ng tuwid kahit nakaluhod. Hindi ko namalayan, ang tingin ko ay napunta sa mukha niya. Ang kanyang buhok, na nakatali sa isang magulong ponytail, ay may ilang hibla na nalaglag sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata, na nakatuon sa ginagawa, ay seryoso. May kakaibang ganda sa kanyang determinasyon. Isang gandang hindi ko napansin noon. Siguro naramdaman niya ang titig ko. Big! Lasyang tumingala at sa isang iglap nagtama ang aming mga mata. Isang kuryente ang dumaloy sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag. Ang inis na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado, isang bagay na pamilyar pero matagal nang nawala. Sa mata niya, wala akong nakitang galit. Ang nakita ko ay pagod pero hindi pagsuko. At sa ilang segundong pagtititigan na iyon, parang nakita niya ang isang bagay sa akin, isang bagay na nasa likod ng pader ng galit na itinayo ko. Mabilis akong umiwas ng tingin tila napaso. Bibilisan mo na yan. Ang baho, sabi ko, sinusubukang bawiin ang kontrol, pero ang boses ko ay nagtaksil sa akin. Naging utal. Tumango lang siya at nagpatuloy sa paglilinis. Ngunit ang sandaling iyon, ang pagtatama ng aming mga mata, ay nanatili sa hangin. Isang hindi inaasahang kislap sa madilim kong mundo. Nang matapos siyang maglinis, tumayo siya, dala-dala ang timba. Habang papalakad siya palabas, hindi sinasadya, napatingin siya sa ibabang bahagi ng aking katawan. Sa espasyo kung saan dapat naroon ang aking kanang binti. Sa prosthetic leg na nakasandal sa gilid ng aking kama. Isang segundo lang iyon, pero para sa akin, iyon ay isang buong oras ng panghusga. Ano ang tinitingin-tingin sigaw ko, ang galit ko'y bumalik na parang isang dambuhalang alon. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat. Ang tingin ng awa. Ang tingin ng pagdududa. Ang tingin na nagsasabing kakaiba. Ako, kulang pi ako. Huwag na huwag mong titingnan yan. Natigilan si Brianna, gulat sa bigla kong pagsabog. Ibinaba niya ang timba at muling humarap sa akin. Pero sa halip na matakot o humingi ng tawad, nakita ko ang isang bagay na mas lalo kong hindi inaasahan sa kanyang mga mata, pag-unawa. Hindi ako naaawa, sabi niya, kalmado ang boses pero may bigat. Naiintindihan lang kita. Naiintindihan? Napatawa ako ng mapakla. Paano mo ako maiintindihan? Alam mo ba kung anong pakiramdam ng gumising isang araw na hindi mo na kayang tumakbo? O kahit tumayo man lang mag-isa?